Minsan ay may nabasa akong isang article na sinulat ni Christopher Min. Sinabi niyang masyado raw malinis sa katawan si Chris Aquino. Kaya kapag nadatapuan siya ng alikabok o mga dumi-dumi ay napakadali niyang magkasakit. Pag sinabi kasing loss of appetite, parang red flag na kasi yan. Nawawalan ka ng gana sa pagkain, parang red flag siya na merong cancer ang isang tao at nagiging borrowed time na lamang o nagiging numbered na ang kanilang days, ang kanilang araw. Naniniwala pa rin ako na ang ating kalusugan ay siya nating puhunan. Kahit gaano ka pa kayaman, kung ang ating kalusugan ay siya nang maniningil, ay wala na tayong magagawa doon. Gaya na lamang ng ating tampok ngayon na si Miss Chris Aquino. Ngayong araw na ito ay mayroon akong reaksyon tungkol sa kalusugan ni Miss Chris Aquino. Hello! Ako nga pala si Cherry, ang admin ng Viral Trends. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at huwag kaligtaang i-click ang notification bell. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as... Mga ka-virals, meron pong akong update ngayon sa inyo tungkol sa kay Miss Chris dahil nag-post siya sa kanyang Instagram account. Nag-post si Miss Chris sa kanyang Instagram account noong January 21, 2024 tungkol sa kanyang kalusugan. Sinabi niya sa kanyang Instagram account na wala pa ring improvement ang kanyang health condition. Ayon dito sa nabasa ko sa Philstar, Chris revealed feeling weak since Thanksgiving, had lost her appetite despite existing mostly on milk, and had to deal with recurring headaches. Sinabi pa ni Miss Chris na I was having dizzy spells and my BP or blood pressure had very weird fluctuations. Pag sinabi kasing loss of appetite, parang red flag na kasi yan. Nawawalan ka ng gana sa pagkain, parang red flag siya na merong cancer ang isang tao at nagiging borrowed time na lamang o nagiging numbered na ang kanilang days, ang kanilang araw. At nagkaroon din ng massive weight loss si Miss Chris at bumaba hanggang 92 pounds na lamang ang kanyang weight. At para sa mga hindi pa nakakaalam, si Miss Chris ay pumuntang Amerika noong taong 2022 para magpagamot sa kanyang autoimmune diseases. Dagdag pa ni Miss Chris sa kanyang Instagram account, sinabi nitong, I cried non-stop when I got my blood panel results. My Churg straws or EGPA is still being treated. But to add to it, my CREST syndrome is now in full active mode. Dagdag pa ni Miss Chris sa kanyang Instagram post, is highly likely based on my ENA count, my high inflammatory numbers, my anemia, and now my constant elevated blood pressure at night, and the consistent appearance of the butterfly rash on my face that I'm at the initial stage of SLE or systemic lupus erythematosus or what's commonly known as lupus. Lupus is an autoimmune disease where the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs in the body. And this can lead to inflammation and damage in various parts of the body, including the joints, skin, kidneys, heart, lungs, blood cells, at brain. The challenge now for Chris is that she needs to gain weight so she can be given the drug Rituxan or rituximab. Chris said that it's a risk because it's normally given with the steroids which my body reacts very adversely to. But my faith is still strong. Diyan ako believe kay Miss Chris dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Kapag malakas ang iyong pananampalataya at paniniwala sa Panginoon, ay hinding-hindi ka pababayaan ng puong may kapal. Believe it or not, prayers can move mountains.
Kaya magdasal lang at huwag mawala ng pag-asa. Bawal sumuko ang sabi pa ni Miss Chris. Chris said that her fight against the illness has become more complex. She remarked, "But I promise to my sons and my sisters, I won't be a wimp. And I'm promising all my friends, plus all who continue to pray for me, na bawal sumuko. Tuloy pa rin ang laban." Noong nakaraan lang ay si Miss Chris ay binisita ng kanyang mga kaibigan na sina Bella Padilla at Kim Chu sa United States. Minsan ay may nabasa akong isang article na sinulat ni Christopher Min. Sinabi niyang masyado raw malinis sa katawan si Chris Aquino. Kaya kapag nadatapuan siya ng alikabok o mga dumi-dumi ay napakadali niyang magkasakit. Kumbaga, parang wala nang nagpa-fight ng mga good bacteria sa kanyang katawan. Hindi nagpa-fight doon sa mga bad bacteria. Kaya siya ay nagkakasakit. Parang yung mga soldiers sa kanyang katawan, ang mga immune system niya ay parang hindi nagpa-fight. Kaya siya ay madaling magkasakit. Naalala ko nung bata pa ako ay lagi kaming naglalaro ng aking mga kapatid sa labas ng bahay. Minsan ay naglalaro kami ng mga aso, mga pusa. Minsan ay kumukuha kami ng mga putik sa labas ng bahay at ito yung ginagawa naming Play-Doh. Sa panahon ngayon, ang Play-Doh ay yung mga colorful na mga dough. Dati, wala kaming ganyan. Ang ginagawa namin ay gawa sa putik at gumagawa kami ng mga animals. Minsan, gumagawa kami ng mga cake at nagbabahay-bahayan kami. Pero, ni minsan ay hindi naman kami nagkasakit at siguro nagkakasakit kami ng mga normal na sakit lamang, gaya ng mga lagnat dahil nga ay naulanan. Normal naman yan sa mga tao, di ba? Kapag naulanan ka ay nagkakasakit ka. Pero hindi naman yung mga ganyan na mga sakit na mga lupus or whatever at hindi naman natin narinig noon ng mga sakit na ganyan. Gayon lamang ng mga year 2000s pataas nagkakaroon ng mga sakit na ganyan, ng mga lupus na ganyan or whatever. Maraming salamat po sa patunood at pakikinig sa aking reaction ngayon tungkol kay Miss Chris Aquino. At sa lahat ng mga nag-subscribe at sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe pero nanonood kayo sa aking channel, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo at huwag kaligtaang i-click ang bell button upang magkaroon kayo ng update sa aking channel.